Bukod sa basketball, isa pa sa mga tanong na madalas kong nakukuha sa comments ay kung ano yung editing software na ginagamit ko. Pero alam ko na kahit ibigay ko yung sagot kung ano yun, hindi siya sapat kasi it's a process. And may mga ilang apps akong ginagamit para bumuo ng isang video or ng isang assets. So ngayon, sakto na hindi ako pwede mag-upload ng Gilas videos. So ngayon, i-share ko na lang sa inyo kung ano yung process ko sa pag-edit ng mga video at magtuturo na rin ako ng mga ilang concepts and theories kung paano bumuo ng isang well put together na YouTube video, especially for basketball. Okay, so ito yung presentation natin, irorodog natin to, walang script. Paano maging mediocre na media maker. Okay, so ang agenda natin today is hanapin ang iyong identity as a video maker. Basic theories para gumanda ang iyong intuition, yung choices mo na yung taste. Third is malaman ang mga ipinagbabawal na technique. And fourth, extra tips from a 7-year YouTube veteran. First, look and feel. Ano ang gusto mo maging identity? Okay, so sa look and feel, marami kang choices. Depende to sa kung ano yung vibe mo. Ano ka as a person? Ano yung fit sa gusto mong gawin or paano mo siya gustong i-present? Gusto mo ba na fast-paced? Gusto mo slow-paced? Gusto mo simple lang yung pag-present mo? Or gusto mo ba maging fancy or elegant? Or gusto mo in your face, parang Mr. Beast, di ba? First, second pa lang, sinisikawan ka na. Or gusto mo nonchalant, parang ginagawa ko ngayon. Or gusto mo mag-ala honor student. Or gusto mo maging Kuya Jobert, tito na mahilig mag-jokes. Isa sa mga factors ng look and feel, pinaka-obvious sa video editing ay yung fonts. Kumbaga, yung fonts, pwede mo siyang i-associate sa isang tao or sa isang brand. Pag sinabi mong Helvetica, may isip mo agad road signs. Pag sinabi mong Futura, may isip mo Just Do It ng Nike. So, sa fonts, para siyang wardrobe or kahit na anong collection mo, meron kang basics. Ito yung mga fonts na kailangan mo talaga. Like, kailangan mo ng isang magandang tigi-isa nito. Isang tall font, isang wide font, isang versatile font, at isang accent font. So, saan ako nagda-download ng mga fonts? Usually sa Google Fonts, sa The Font, or sa 1001 Fonts. So, tall font. Itong tall fonts, the best to kapag yung space mo horizontally limited lang and marami kang text na ilalagay. So, kung wari, yung space na ginagamit mo, parang yung sa monitor or sa phone, pag naka-landscape, di ba? Parehaba siya. So, if yung text mo, gagamitan mo ng wide font, mauubos yung space mo from left to right. Pag gumamit ka ng tall font, mas marami kang letters na mailalagay. So, mga paborito ko na tall font, Bebas, Futura, and Anton. Ito yung big three ko na tall fonts. So, next is wide font. Ito naman, maganda to para sa mga headlines or sa mga copywriting na yung punchy or mga one-liners lang. Monument, Akira, Gotham Bold. So next, ito yung mga versatile na fonts. Yung kahit saan mo pwedeng gamitin, bagay siya. Kumbaga ito yung black t-shirt na kahit na anong ipares mo pantalon, babagay. So, syempre hindi mawawala ang Helvetica and Arial or Arial, I don't know. Kahit ano, nagkaintindihan naman tayo. So, itong font na to, sabihin ko na lang Arial kunyari, okay? Itong Arial na to, yan kasi yung default yan sa Microsoft Word dati. Hindi ko alala kung Windows 7 ba yun. So, yung reputation niya sa normal na tao, syempre, iniiwasan nila yan. Pero ako na-realize ko, nag-experiment ako na yung Arial Narrow. Maganda siya actually. Especially kapag yung text mo pang body. Maganda siya. And then yung Montserrat, gusto ko rin siya pero hindi ko siya laging ginagamit kasi ang dami niyang space na nakukuha. Tapos ang nipis. Pero maganda siya. So next, accent font. Flex font to add a little bit of character and aura. Ito yung mga pang-Japorms, pang papaarte na fonts. So usually, ang ginagamit ko sa mga accent fonts, yung mga serif, yung may mga kuwit-kuwit kagaya sa Playfair display. Sa itong pangalawa, Shrikhan, di ko pa masyadong nagagamit pero gusto kong gamitin. And then yung Cable Black, pang throwback to, pang mga 1970s, yung mga funk na poster. So, next, colors. In case hindi nyo inabot, yung original kulay ng Hoops Highlights, kulay green. Na medyo teal. And then, palight siya ng palight.
throughout time, and then ngayon, puti na. Na-wash out na siya. Anyway, maiksing color theory lang. Color theory, parang rules lang naman. Lagi nyo i-consider yung contrast. Huwag kayong gagamit ng dark shade color sa isa pang dark shade na color. For example, itong mga to, di ba? Makikita nyo rito na kapag dark shaded color yung background, maganda kapag light yung yung ipapatok mo. Kasi pag pareha silang, kailangan mo siya tignan ng hindi colored Kailangan mo siya tignan as shades of gray. If yung purple, wala itong nasa gitna, yung purple, pag ginawa mo siyang black and white, medyo darkish gray siya. So, pag nilagay mo siya ng blue, na pag ginawa mo yung black and white, medyo medium gray, magbe-blend lang siya kapag black and white to. So, kailangan, pag ginawa mo siyang black and white, aangat yung isa dun sa background. Parang ganito. Kumari ito, ayan. Diba? Light gray. So, pag naglagay ka ng isa pang light gray, mawawala siya. Hindi siya mababasa. Pero pag naglagay ka na ng black, or sabihin na natin mga 90% black to, basang-basa mo. Next is maging ikaw. Pag sinabi mong unique, ang tunay na unique is yung sarili mo. Diba? Nilagay ko lang dito, be different kasi wala lang, parang pang-apple. Anyway, so, kumare, yan, diba? Girly pop color sa basketball. Usually, kapag basketball sa YouTube or sa Facebook, laging makikita mo, blue, red, black, yellow, white. Yung mga basic men colors. So, diba? Bagay naman eh. Hindi naman sinabi kong bagay, pero kakaiba kasi siya in a way na parang refreshing siya. Tignan nyo na lang tong screenshot na to. Sobrang vibrant. Kitang-kita mo, may color teal, may color purple, may green, may blue, may red. Ang dami niyang kulay. May dilaw, may green pa nga dun sa Terence Romeo na isa sa maliit And then yung brown leaf, blue, and then white. Meron din namang black. Diba? Pero, pag tinignan mo siya as a whole, colorful siya. Kumpara dito, kung makikita mo, sobrang nag-stand out ng thumbnail na to. Kasi, siya lang yung puti Siya lang yung may pink at may pula. Lahat ng to, parang kulay putik. Sobrang faded. So, parang nagbe-blend in lang siya dun sa dark mode ng YouTube. Kumpara dito, angat na angat, kitang-kita. Diba? Sana more. Okay, now, editing process. Pinaka-hinihintay ng lahat. Okay, ito na yung editing tools na ginagamit ko. Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro. So, kung gusto mong magbayad, go lang, magbayad ka. Pero may mga free alternatives naman dyan. Photopea online yan, para siyang copy-paste ng Photoshop. Pero yung mga features, especially yung kung anong ginagamit ko na parang AI selection tool, wala yata doon. And for video editing, DaVinci Resolve. Actually, maganda to. Maraming gumagamit dito ng mga pros. And pag nanood ka ng mga YouTube video tungkol sa DaVinci Resolve, ipa-vouch din nila yun. And third, alam nyo na. So, first, napag-usapan natin sa editing process yung mga 3D photos or mga fake 3D photos. So, kung paano gumawa ng 3D photos, nagsisimula siya sa Photoshop. Okay, nag-open ako ng picture dito. Kung makikita nyo, yung selection tool, AI na siya sa version ng Photoshop ko. So, kung gusto nyo mamirata ng latest version ng Photoshop kasi hindi nyo afford, hindi ko sinasabing go, hindi ko rin sinasabing hindi. Anyway, ayan, so, pag kinlik ko yung select subject, automatic na siya nagse-select. Lilinisin mo na lang, tapos Control X para ma-separate siya sa background, expand selection, and then AI fill yung background. Again, sa latest version ng Photoshop, available yan. So, kung makikita nyo, kita pa yung mga buhok hindi malinis. So, ang ginagawa ko, nililinis ko pa with fill, content aware, boom, lumilinis. So, yun usually yung process ko. Mabilis lang siya if yung Photoshop mo merong ganitong feature. Dati, nung medyo bago-bago ako, minamano-mano ko talaga to and sobrang hindi worth it. So, ayun. Konting details lang, mga noise reduction, nilalagyan ko ng grain, clarity, texture, tapos kapag medyo, alam mo yun, masyadong maliwanag, binabawasan ko yung mga whites, and exposure, etc., etc. Usually, tinatansya ko lang naman yung mga ganyan. So, yan, kung makikita nyo, wala nang background yung Francis Lopez, tapos yung background naman, wala nang Francis Lopez. So, two separate images to, isa-save ko as PNG, yung player, and then JPEG naman yung background. So, susunod, pupunta na tayo ng Adobe After Effects.
Yung ginawa natin sa Photoshop kanina na player PNG tapos background na JPEG, ita-drop dito sa project. Usually yung timeline ko 30 seconds lang. Kasi masyado nang mahaba pag sumobra, and kapag umiksi naman, sayang yung extra time, mas maganda na nagpuputol ka kaysa nag-extend. So dinrop ko sa timeline, ginawa akong 3D asset, kinlik ko yung box para maging 3D siya. So ngayon naayusin ko yung aspect ratio 1:280 by 720, yun yung usual na pang YouTube. Yun yung standard, hindi siya standard, medyo malabo siya, dapat 920 1080 para maging considered as HD, pero since asset lang naman to and malinaw naman yung picture, okay na yung 720. So ang ginawa ko, nag-add ako ng camera, nag-add ako ng null. Yung null mahalaga yan kasi parang yan yung slider. Diyan mo ididikit yung items para pag minove mo yung null, magmo-move lahat. So ginawa ko rin 3D yung null. And now, kung makikita nyo, medyo yung cropping ng image medyo sabog. So in-adjust ko sa camera. Zoom out ko ng konti para mag-fit yung frame. And now, ang susunod na gagawin natin is lalagyan na natin siya ng depth. So kinonect ko muna sa null yung dalawa, yung JPEG tsaka yung PNG. Now kung makikita nyo rito sa other side na to, sa left side, pag yung position, okay, nilagay ko sa likod, lumalayo siya. And then i-adjust lang ulit sa scale para bumalik yung size. And then yung top, ako, ina-atras ko din yan. And then ini-scale ko rin. Huwag masyadong dikit, huwag masyadong malayo kasi mas malayo, mas mabagal, mas malapit, mas mabilis. And pag hindi mo naman ganong inatras yung top, medyo weird siya tignan kasi parang yung background lang yung gumagalaw. So ito yung magiging itsura niya kapag tinignan mo siya sa orbit camera tool. Okay. Yan. Malayo yung background dun sa subject. Okay, so ang next step, lalagyan na natin ng motion. So, yung null yung kokontrolin natin. So, click letter P para sa position, maglagay ng time frame dito or kung ano man tawag dyan. Okay, in-adjust ko yung crop. And then, pagkalagay ko ng time frame dito sa simula, i-skip ko naman papunta sa dulo. Tapos, i-zoom in ko or i-zoom out. Siyempre, zoom in. And then, ayos ng frame. In terms of framing, usually ang ginagawa ko, medium close-up. So, natatapos siya sa dibdib. Tapos, konting headroom sa taas. So, makikita nyo, ayan, nag-zoom in na siya. So, kung makikita natin, medyo mabagal. So, ang ginagawa ko, select mo lahat ng time frame, keyframe, F9 para magkaroon ng parang smooth effect. Tapos, ina-adjust ko yung slider ng ganito para mag-ramp up siya sa simula. And then, babagal siya sa may dulo. Parang ganito. Yan. Mas may character siya tignan, di ba? Kasi mabilis sa simula. Para naman lagyan natin ng depth of field, punta tayo sa camera, camera options, aperture. Usually 150 to 200 ang ginagawa ko. And then maglalagay ulit tayo ng keyframe sa simula. Aayusin natin yung focus distance. Usually ako ginagawa ko yung first 2 seconds malabo. And then pagdating ng 2 seconds, pinafocus ko na yung focus distance doon sa layer ng subject. Tapos around 15 seconds, pag nakita natin dito, yung focus distance umusog na rin siya. So i-adjust ko ulit para makorek. And then sa pinakadulo naman, keyframe ulit. Adjust yung focus distance para mag-focus dun sa subject. Ganito ang magiging itsura niya kapag tapos na. So balik naman tayo sa mga scenes. Kapag bubuo ka ng video, especially sa basketball, hindi mo kailangan laging i-reinvent yung wheel. Meron kang usual na mga 3 hanggang 5 na mga scenes na every video ginagamit. So ito yung 5 na ginagamit ko usually or ginamit ko dati, and pinipili-pili ko lang to every video kung kailangan siya or hindi. Pero usually ito yung mga go-to scenes ko. First, film overlay sa ilalim tapos may picture sa taas. Download ka sa YouTube ng film overlay, marami doon. I-convert lang sa pangalan ng YT1S converter.
Hindi ako sure kung may virus or wala, pero buhay pa naman PC ko. So, bahala na. Binagalan ko siya, ginawa kong 20 speed para mas maganda tignan. Kasi pag masyadong mabilis, hindi ko trip eh. Mas gusto ko na medyo laggy yung dating. So, pag nalagay na yung film overlay, magpatong ng picture sa taas. And kung makikita nyo masyadong malaki yung picture, so i-adjust natin para makita yung border na film overlay. So, yung ganyan itsura nun. Pwede nyo gamitin yan kapag nagde-describe kayo ng player pero hindi nyo gusto maglagay ng highlights. So next naman, picture ulit pero may slide. May parang click pa to sa simula. Yung and then magsa-slide. Pero kung mapapansin nyo, medyo lag siya, diba? Parang sinabi ko kanina. Kasi mas trip ko talaga yung medyo lag eh. Nawi-weirdan ako pag sobrang smooth. So ayan, gagawin natin dito. Maglagay kayo ng picture. And then effect controls, ayusin yung scale. Usually zino-zoom in ko para may space mag-slide. Ayan, naka-zoom in na siya. So, i-slide ko papunta sa kaliwa. Maglalagay ako ng keyframe sa simula. Yan. And then, isa pang keyframe. Steady lang. Tinatansya ko lang yan halos. And then, dito na natin lalagyan ng keyframe yung final frame. So, pag tinignan mo siya, pinlay natin. Boom. May hang siya sa simula and then next slide. Pero masyadong smooth, diba? So, lalagyan ngayon natin ng effect para magkaroon ng ramp up. So, kinili ko yung Bezier, I don't know. Anong tawag doon? And then, ayusin ulit natin yung pag-ramp. Parang yung kanina lang. Ganun pa rin yung itsura. Boom! Diba? Pero masyadong smooth. So, bababaan natin yung frame rate. Maglalagay tayo ng adjustment layer. So punta kayo sa project nyo. Right-click. New item. Adjustment layer. Okay. And then, idadrop nyo dun sa taas ng picture. Yung adjustment layer. Ang mga makaapektuhan yan yung mga nasa babang items. And then, magsa-search tayo sa effects ng posterize time. Ang ginagawa nito, lahat ng nasa ilalim ng adjustment layer, binababaan yung frame rate. Usually, ang sweet spot ko is 10, pero mas mababa yung number, mas mabagal. Mas mataas yung number, mas smooth. So, ang trip ko, 10. So, next, ito na yung pinagbabawal na technique, yung parallax effect. Kung makikita natin dito, para siyang malalim yung dating niya. And then, meron siyang parang depth of field. So again, parang yung sa Francis Lopez na 3D picture kanina, mag-iipon tayo ng mga assets na walang background. Mag-iipon tayo ng assets na picture, mga text, and lahat yon PNG. Dapat wala siyang background para magamit natin dito. Okay, so punta tayo ng After Effects. So dito dinrap ko na ang hindi lang gagawing 3D ito is yung background para magstay siya dun sa buong frame. So nag-drop tayo ng picture na walang background, full body. Kapag palayo ang ating slide. Pero kapag left to right naman, kahit hindi na full body, okay lang. So, makikita natin wala siyang background. I-drop naman natin ngayon isa sa mga text na walang backgrounds. Gagawin rin nating 3D. And then, maglagay tayo ng isa pang picture dito para tatlo yung asset natin. Gagawin rin nating 3D. So, now pag tinignan natin, para siyang chop suey, wala pa siyang depth. So, maglalagay tayo ng 3D camera dito sa pinakataas. Then, after that, null object. Parang yung sa 3D photo kanina. Gagawin na natin 3D yun. And i-connect natin yung assets natin dun sa null. Para pag yung null, kinontrol natin, gagalaw din sila. Okay, so ngayon, isipin natin para itong diorama, pag inatras natin, mas mabagal ang movement. Kapag mas malapit, mas mabilis. So, usually sa mga ganito, tinatansya ko lang yung depth nito. Depende sa kung ano yung framing or yung gusto kong maging itsura. Kung ano yung tama, yung mukhang tama. So, yun. Susunod naman yung fill goals. Medyo ilalagay natin sa may gitna. Isa-sandwich natin sa dalawang pictures. Pwede mo rin i-adjust from left to right. Depende sa kung anong trip mo. Basically, may freedom ka na gawin kahit anong gusto mo. Basta ang idea dito is yung depth. Mas malayo, mas mabagal, mas malapit, mas mabilis.
So ngayon kung makikita natin sa null, kapag minove natin yung null from left to right, ayun na yung effect na nakikita nyo usually sa mga videos ko. Mas mabagal yung nasa likod and mas mabilis yung nasa harap. And hindi mo siya kailangan galawin lahat. Pag nakakonect siya dun sa null object, gagalaw sila lahat accordingly. So basically, halos tapos na to. Kung hindi ka ganun kaarte, ayaw mo ng depth of field, okay na yan. Pero since maarte tayo, maglalagay tayo ng depth of field. So bago yon, ayusin muna natin yung animation. Maglagay tayo ng keyframes. Sa simula, naka-zoom. And then mag-zoom out siya sa dulo. So 30 seconds. And yan, actually, gagana na nga to be honest. Pero pwede pa nating pagandahin pa to. Lalagyan natin ng depth of field. So, punta tayo sa camera options. And then yung aperture, as usual, gagawin ko siya 150 or 250. Then yung focus distance, ito tinatansya ko lang din kasi depende siya sa ganong kabilis yung pag-zoom out ng camera. So, ang rule ko dito is first 5 to 6 seconds dapat nakafocus na siya dun sa first subject and then hindi ko na siya ganong gagalawin. Ang susunod na galaw ko sa kanya is yung final frame para mapunta sa focus yung buong subject, kagaya dito sa gagawin ko. So yan yung mga usual na mga eksena ko sa mga videos ko sa YouTube. Okay. And sana ma-apply nyo sila in the future. So yun lang naman, mahaba na masyado yung video, tatapusin na natin dito. Maraming salamat.